Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. The information provided in the show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in the show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Magandang araw mga kauntahan and welcome to another informative episode of People's Court. At welcome back to the studio after 3 episodes via Zoom. Ako po si Attorney Al Jumrani at kasama pa rin natin ang the one and only Judge Jing Oyenko Nolasco na mas gorgeous in person kesa sa Zoom. Hi Judge Jing. Hi Attorney Al at hi din po sa ating mga kahuntahan, lalo na sa ating mga loyal watchers, followers and subscribers sa talagang sumusubaybay sa ating programa every week. And thank you sa sinabi mo na mas gorgeous in person kaysa sa Zoom, di ba? And I'm really so happy to be back in the studio. Hindi lang po dahil sa sinabi ni Attorney Al na mas maganda ako in person. Pero iba po talaga kasi ang dynamics pagka studio taping. At after several episodes nga po natin na via Zoom. Correct. Ako rin Judge Jing. Iba pa rin talaga ang studio feels, di ba? True, Attorney Al. Teka muna, maiba ko ng konti, ha? Kamusta ang Singapore trip mo recently? Ayan, marites na naman po si Judge. Ako, Judge, it was fun. No? Second time ko na to visit Singapore. The first time was 2 months before the pandemic, no? Yung start na COVID-19 pandemic in 2020. Kaya it was exciting to visit again after more than 2 years. So as usual, I visited Universal Studios, Madame Tussauds, Marina Bay Sands, Little India at Chinatown. I have all the pictures posted in my Facebook and Instagram. At nakita ko nga hinart mo. Yes, lahat. Naku, ako pa. Lahat naman, post heart agad. Diba? Ayun. But then, syempre, ang highlight talaga, Judge, and I'm sure you will agree, the highlight was the country itself. No? Singapore is still the gold standard pagdating sa urban planning, discipline, technological advancement, conservation, at syempre, peace and order. Mapapasana all ka na lang talaga. Wow, diba? that's so true. No? And actually, nung nakita ko nga yung pictures mo sa Facebook, kaya nga panay ang heart ko doon, saka yung TikTok video mo doon, di ba? Na-miss ko bigla ang Singapore. Tapos na-realize ko, ang tagal na pala. Kung ikaw, nakapunta ka pa doon before the pandemic, 2020. Ako na-realize ko, 2014 pa pala. Oh my God. Buhay pa si husband. Tapos maliliit pa yung mga anak ko. Mas matangkad pa ako doon sa mga anak ko at that time. Eh ngayon, matangkad na sila. So parang, siguro dapat na, it's about time na bumalik na rin sa Singapore. Diba? Yes, kasi Judge, 8 years, ang dami na nangyari. Oo nga. Baka nung dati, hindi pa bansa ang Singapore, Grabe no? ka, mas hindi, pero yung yata, ang iniisip ko, Universal Studios, nakapunta kami. Pero yung Madame Tussauds Madame yata, Tussauds wala pa. Parang wala pa. Yung sa Hong Kong napuntahan namin. Yun. Ay, naku. Kaya nga, it's about time you should go back, no? I mean, now na talaga. Kasi may papabili ako, meron ako hindi nabili, perfume lang. Ganon. Sige na, tara na, pack up na. Ganun na, ngayon na. Hindi na natin ito itutuloy para Hindi, pumunta na punta ako ka na ng Singapore. Naku, baka mapagalitan tayo. Tapusin na muna natin ang ating show. Kaya yan, mamaya na. Pagkatapos ito, sige, go. Yes. Anong perfume? Sabihin mo. Ay, hindi ko pwede sabihin kasi may baka sabihin na pinopromote natin. Pero it's a sige. rare rare perfume. Sige. And it's talaga hinanap namin sa dito sa Philippines. Sa Shopee, sa Lazada. Hinanap rin namin sa Shopee, wala talaga. Okay. So, yun. Sige, pag napunta ako ng Singapore, baka maniwala mga kahuntahan natin after this taping, bigla na nawala. Correct. No? Tapos di ba sa mga Facebook, social platforms natin, mamaya magpapasabay sila. Alam mo sabay yun? ko rin. Pasabay, Pasabay, BUY. yes, Oo, papasabay pwede, ng pwede na. Pero yan. kayo na bahala daw sa customs. Correct. But in the meantime, Attorney Al, magbalik tanaw na muna tayo sa nakaraang episode natin on arraignment with Attorney Morgan Nicanor. Roll VTR. Balik tayo dun sa mga taong mag-a-appear during the arraignment. Kasi kanina nabanggit na nga ni Attorney Al yung tungkol doon sa private complainant, bakit siya kailangan doon kasi for plea bargaining. What if si accused mismo ang hindi nakarating sa arraignment kasi nung natanggap niya yung subpoena, hindi niya alam kung ano, hindi niya naintindihan, hindi siya pumunta sa lawyer, binaliwala na lang niya, tapos hindi siya nagpunta. Anong pwede mangyari pagka hindi nag-attend sa accused? Wag na wag yung gagawin during arraignment.
Kasi kapag hindi kayo umattend sa arraignment, the fiscal or the prosecutor can move for a warrant of arrest dahil sa hindi pagdating. Very important na attend ka sa arraignment. So, kailangan umattend ka dyan dahil sigurado ako, ang sunod na order na lalabas dyan is meron ng warrant of arrest papunta sa iyo. Yun. So, importante Delikado po yan. yan. Oo, importante yan mga kahuntahan. Remember that. Maraming salamat sa ating production team for the highlights from last week's episode on arraignment. At syempre pa, maraming salamat to Attorney Morgan Nicanor for guesting in our show and enlightening our kauntahans on arraignment. So Judge, anong takeaway mo from that episode? Yung sa akin, Attorney Al, reminder din sa ating mga kahuntahan at pahabol no, tungkol dun sa arraignment. Una, importante po mga kahuntahan na kung sakali man na kayo po ay maging akusado sa isang kaso, no, criminal case at out on bail kayo, kailangan nyo pong umattend nung arraignment. Kasi nga po, pag hindi po umattend ang akusado doon sa, yung piyansadong akusado sa arraignment, mag-i-issue po ang korte ng bench warrant of arrest at makukumpiska ang piyansa niya. So hindi po porke nakapagpiyansa na okay na, dapat talaga sumipot ang accused sa arraignment. Naitanong to rin sa atin ng isang kahuntahan natin na Correct. nagkakaso. Kung pwede bang hindi na kung po pwede pumunta. raw bang na wag nang pumunta. So hindi po pwede yon. Correct. Pangalawa, kailangan din pong umattend ng private complainant or nung nagreklamo or yung for victimless crimes naman, yung arresting officer doon sa arraignment. Bakit? Kasi nga po, para naman doon sa possibility ng plea bargaining na tinatawag. At especially po, since sa panahon ngayon, no, ang rule na po natin, yung arraignment po at pre-trial ay ginagawa na dun sa parehong araw. Same day na po yan. Kaya importanteng nandun nga si complainant or yung arresting officer. In other words, mga kauntahan, whether kayong accused or yung complainant sa criminal case, importante talaga ang pag-attend nyo sa arraignment at pre-trial. At syempre pa, bago kayo umattend nun, makipag-ugnayan na kayo sa inyong abogado. For the accused, of course, kung may private lawyer kayo, consult your private lawyer. Pero kung wala po kayong abogado, pumunta na po kayo agad sa public attorney's office. Doon po sa kung saang korte po kayo. Meron kasi talagang opisina ang public attorney's office doon, no? Kausapin nyo na po yung PAW para po mabigyan kayo ng legal assistance doon po sa arraignment. Now, yung complainant naman, kung wala po kayong private lawyer din, pwede po kayong pumunta na doon sa opisina ng trial prosecutor or yung tinatawag nating fiscal. Although, ang tawag na nga sa kanila, prosec, di ba? Yes, Prosecutors. Ikaw naman, Attorney Al. Okay. Thanks, Judge. So, sa akin naman, medyo technical and medyo legal, no? Gusto ko lang i-emphasize na ang arraignment ay parte ng due process requirement ng Constitution. Tandaan na ang akusado ay may right to be informed of the nature and cause of the accusation against him. Dapat sapat ang akusasyon at detalye ng krimen para makapag-plead ng maayos ang akusado. At ang trial o yung paglilitis ay dapat naayon dun sa crime charged. The accused cannot be convicted of a crime not charged in the information. Kaya karapatan ng akusado at tungkulin ng abogado niya na maging vigilant at maagap kapag hindi na naaayon ang trial at ang desisyon ng korte doon sa information at sa kanyang plea nung panahon ng arraignment. Yun, tama. Napakaganda ng sinabi mo, Attorney Al. Now, mga kahuntahan, kung na-miss nyo po ang ating episode na yon tungkol sa arraignment or any of our previous episodes, o di kaya naman ay gusto nyo lang panoorin ulit ang isang episode or lahat ng episodes, kung gusto nyo po parang mag-binge watch, di ba? Mag-binge watching. At i-binge watch si Judge Jing. At si Attorney Al, of yes. course, ayan. Pumunta lang po kayo sa YouTube channel at Facebook page ng People's Court dahil lahat po ng episodes natin ay naka-upload na ron. Just click the episode that you would want to watch and then learn, enjoy, and afterwards, share nyo po sa iba para mas marami pang matuto in a fun and entertaining way. Yes, diba? taray. Pwede ka na mag-add, commercial. ganyan. Diba? Click Commercial yun. ng toothpaste. Yeah. Toothpaste talaga. Ako matutuwa yung dentist ako naalala ko doon. kasi ay, patay na pala yun, si Isabel Granado ba yun? Oo, At saka si sa Chucky Happy. Dreyfus. Oo, yeah. Ayan. So, ikaw si Chucky, ako si Yes, kasi Oh, sige, okay. Okay. At syempre pa, kung may mga katanungan kayo, mga kauntahan, please feel free to send us a direct message sa aming Facebook page o di kaya ay mag-comment kayo sa YouTube channel or Facebook page namin. Who knows, baka ang next question na i-feature namin ay sa inyo na. Pero kahit wala po kayong katanungan mga kahuntahan,
Kung gusto nyo lang po bumati, pwede nyo rin po kaming i-message or mag-comment sa Facebook at YouTube. At kung may gusto rin po kayo ipa-shoutout, pwede rin naman, no? Kami na po magsa-shoutout. Yes. And of course, if may reactions at suggestions kayo, especially sa legal topic na gusto nyong ma-discuss namin dito sa show, let us know po. Pero wag lang sana mga wild suggestions at violent reactions, ha? Yun, tama. Kaya patuloy nyo pong abangan ang People's Court mga kahuntahan. We air a new episode every Thursday at 7 p.m. sa Channel 1 sa GSAT, pati na rin sa ibang affiliate channels. Madali lang din po kumuha ng GSAT at affordable pa, as you can see from what is being flashed on screen now. Yes. And with that, pwede na tayo mag-topic reveal, Judge. Yes, Attorney Al. Naku mga kahuntahan, pag-uusapan po natin sa episode natin ngayon ang budol. Hindi po. Kasi medyo generic. Yes. Iba ng, ng Oo, budol ngayon, no? correct. So yung mas seryoso po doon, ang krimen na estafa. Hindi man po familiar sa inyo masyadong salitang yon, baka po mas kilala nyo siya sa ibang pangalan, katulad ng scam, or swindling, or panloloko, or yung mas napapanahon nga na bansag na nabudol, di ba? Tama. Judge, hindi man masyadong kilala ang salitang estafa, pero actually sa dami ng variations ng krimen na ito under sa Article 315 of the Revised Penal Code, I'm quite sure na after this episode, baka marami sa ating mga kauntahan ang magsasabi na, yun pala ang estafa. O baka nga, hala, na-estafa pala ako. Oo. Pero wag naman sana, naka-estafa ako, Judge. Oo nga yun. Huwag naman sana yung huli, di ba? Yes. Kaya abangan nyo po yan mamaya mga kahuntahan, ang magiging diskusyon natin tungkol sa krimen ng estafa kasamang ating magaling na special guest. Correct. In the meantime, mag-shoutout na muna tayo, Attorney Al. And dahil super sikat na po talaga si Attorney Al, especially sa mga law students and bar reviewees, eto na, may isang estudyante ako talaga, specific request na ikaw daw ang mag-special shoutout sa kanya, Attorney Al. Wow. Imagine that, hindi sa akin nagpa-special shoutout, kundi sa'yo. Talaga, naku, grabe. Selos ako ng Ay, slide. grabe. Hindi ka dapat magsiselos, Judge. Kasi actually, nahiya lang talaga yun mag-request ng shoutout sa inyo. Na kaya naman talaga magpa-shoutout sa isang professor mo na huwes, di ba? Naku, hindi. Talagang specific ang request niya na ikaw ang Talaga? mag-special shoutout sa Okay. kanya. Kaya I hope you won't mind na ikaw na mag-special shoutout kay soon-to-be attorney Flordel Alejandro. Ayan, sige. Of course, no, it's my honor and it's my pleasure. So, hello po, future attorney Flordel Alejandro. I wish you all the best. Sana ay magkita tayo in person kasi magsi-selfie tayo. Oh, ayan. Tama naman yun. Ayan ha, special shoutout for you, Mr. Alejandro. From no less than Attorney Al Jumrani. Kaya pagpasa mo sa bar next year, baka hindi lang special shoutout at selfie no, ang para sa'yo, kundi invite ka rin namin sa future episode namin on newly passed lawyers next year. Kasi maganda rin ang story ni Mr. Alejandro. So thank you, Attorney Al, for that special shoutout for him. May baka pa bang babatiin? Yes, actually. Eto, ayan na, maiyak na po siya. Hindi ako naiyak. Pero may tissue na tayo. Okay lang. Judge, thank you very much. So, binabati ko na happy birthday si Donnie Raymond Dulay. Birthday niya nung Monday, August 8. Ayan. So, I wish you good health, many more birthdays, and exciting travels to come. Yeah. Parang Ayun. kulang. Bakit? Pinilig ako ng slide, pero kulang. Parang wala yung I love you. Pero happy birthday, Donnie. Ayan. Hope you had a wonderful birthday celebration with Attorney Al. And of course, I wish you all the best and of course, good health, long life, and may your birthday wish and prayer come true. Now, yung sa akin naman, mag-hello ako dun sa cousin ko sa US na si JC Cortez, who regularly watches our show together with his mom, my Tita Tessie Cortez. Nag-special shoutout na ako dati kay Tita Tessie before, pero hindi pa pala kay JC. So, hi JC. Alam mo silang mag-ina, may times kasi pag isi-send ko yung link sa tita ko, sasabihin niya, oh, we're already watching it. Ganun diba? talaga sila ka-regular. Every week nanonood sila.
Kaya alam din nila pag hindi na-upload yung episode sa YouTube. So thank you po ulit, Tita and JC, for regularly watching our show. And hope to see you soon on your next visit here kasi may balak sila na umuwi by October. Nice. Stay safe. And also, mag-special shoutout din tayo, Attorney Al, to one of our loyal followers who regularly comments on our episodes on Facebook. His Facebook name is Jesus Mary Joseph. O, diba? Hello po, sir. Thank you po and please continue to support People's Court. Kasi siya yung nagme-message pag ka-upload ng new episode natin ng Friday. Sasabihin niya talaga, may God bless you more. Ganon siya. Nakaka-inspire. Correct. Ayun. Kaya hi sa iyo, Mr. JMJ. Keep those inspiring comments and messages coming. Yes. By the way, speaking of Facebook followers, may question tayo from one of our countahans na sasagutin natin mamaya sa Legally Speaking segment natin. Yun, tama. Yes, Attorney Al. And since ikaw ang nagbanggit, ikaw na rin ang magbasa ng question na yun, di ba? Sige, Judge. Pero ikaw ang sasagot mamaya. Ay, ganun. Di ba, ako na lang magbabasa kaya ng tanong, tapos ikaw ang sasagot. Ganun na lang. Ay, nako, with all due respect, Your Honor, nag-dibs na ako. Ganun. Kung i-contempt kaya kita. Anyway, sige, ikaw na magbasa ng tanong, tapos ikaw na rin ang sasagot mamaya. Grabe. Pwede ba collab na lang, Judge, as always? Oh, sige na nga. Sige. Sige. Please read the question, Attorney Al. Okay, Judge. Thank you very much. So, yung question natin is from our kauntahan na itago na lang natin sa pangalan na Ed. So, good morning po. Paano po kapag tinanggal ka ng client na agency na walang basihan? Wala ka po bang laban dahil nasa agency ka lang? Ganun po ba ang nasa batas? Then may follow-up question din si Ed. Sabi niya, para sa lahat po ba yan, sir, kahit agency lang po? Kasi po lagi nilang sinasabi sa amin na anytime pwede nila kaming tanggalin kapag gusto nila kasi agency lang daw po kami. Kaya abangan nyo po mga kauntahan ang sagot ni Judge Jing mamaya sa tanong ni Ed sa Legally Speaking segment natin. Teka, bakit ako na lang? Nag-tag team tayo sa pag-present ng questions and concerns ni Ed. Kaya dapat hati rin tayo sa pagsagot mamaya. Joke lang yon. Ikaw naman, Judge, hindi ka na mabiro. Baka lang kasi makalusot. Pero Ganon. seriously, mga kauntahan, sasagutin po namin ni Judge Jing ang mga tanong ni Ed sa pagbabalik ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in this show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court. Para maiba naman, ako naman po nag-open ng ating Legally Speaking segment kung saan sasagutin natin ang tanong from Ed at magbibigay na rin po tayo ng overview tungkol sa estafa. At mamaya po, bago magtapos ang segment na ito, ipapakilala na rin natin ang ating special guest na magbibigay linaw pa lalo tungkol sa ating topic today on estafa. Ako po uli si former Judge Jing Uyenco Nolasco, kasama ang TikTok and YouTube sensation, Attorney Al Jumrani. O, Grabe. diba? Mas maganda ba ako mag-intro? Oo, buhay na buhay, no? Ayan, salamat, Judge Jing. Nakakapanibago pala pag ako ini-introduce mo. Ayan, nakaka-flatter. Kaya, simula ngayon, ikaw na lagi mag-open ng segments natin at mag-introduce sa akin. Ganon, nasanay ka na ako nag-i-introduce. Kanina nga, parang hala ako pala mag-i-introduce, Oo nga, diba? At mag-o-open. Pero anyway, sa Halloween special na lang natin ulit. Abangan nyo po yan mga kahuntahan. Meron po kaming ihahandang special episode sa inyo for Halloween. O, diba? Ako, kinakabahan na ako dyan, ha? At ang tagal pa, no? Pero sige na nga. Total channeling Gloria Estefan again. Time flies when you're having fun. Wow, talaga naman. Kaya dapat doon sa Halloween special natin, kantahin mo na ng buo yung Can't Stay Away From You ni Gloria Estefan, ha? Hindi lang yung Time Flies, ha? Correct. O sige, Judge. Basta, ikaw mag-interpretative dance Ay, nun. naku,
Ganon. Ikaw na lang, boss. Ako na lang mag-introduce sa'yo. Ay, grabe. Bakit ganon? O sige, ikaw nakakanta nun sa Halloween special natin at ako ang mag-interpretative dance. Deal? Ganon. O sige na nga, abangan nyo po yan mga kahuntahan. Pero talaga po, special yung Halloween episode natin. Naku, baka abangan talaga nila. Oo, dapat. Oo, maganda yun. Sige, kaya paghahandaan natin yan. Correct. In the meantime, sagutin na natin ang mga tanong ni Ed. Judge? Ay, ako talaga ang sinalang. Ganon. O sige na nga, sinagot na rin naman natin itong tanong na ito ni Ed via DM. Pero para sa kalaman at karagdagang impormasyon ng ating mga kahuntahan, ito po yun, no, yung sinabi rin po natin kay Ed. Hindi po basta pwedeng tanggalin na lang ang isang empleyado na walang valid reason at due process. Kagaya po ng na-discuss na natin dati sa ating You're Fired episode with Dean Ada Abad. And that applies po kahit na agency ang employer. Doon po sa sinabi ni Ed kasi na pwede na raw ba siyang tanggalin ng client, yung pong pagtanggal na yun ng client sa kanya, it doesn't mean na mawawalan ng employment itong si Ed. Kasi po pwede po siyang ilipat naman sa ibang clients pa nung agency, no? Pero kung talaga pong tinanggal na tong si Ed or tatanggalin si Ed nung agency mismo, hindi po pwede yun na gawin ng walang sapat na dahilan at due process, no? Correct. Pwede pong magsampa ng kasong illegal dismissal ang empleyadong katulad ni Ed pagka nangyari yon sa National Labor Relations Commission or NLRC. Kaya Ed, makakabuting panoorin mo rin ang You're Fired episode natin. Available siya sa YouTube channel and Facebook page ng People's Court. So ayan, salamat Judge. Ayan Ed, sana ay nakatulong ang sagot namin sa iyo. At mga kauntahan, sana po ay naliwanagan din po kayo tukol dito. At gaya na sinabi ni Judge Jing, kung gusto nyo pa po ng mahaba-habang discussion tukol sa kung kailan ba pwedeng tanggalin ang isang empleyado sa trabaho, panoorin nyo po ang You're Fired episode namin. And with that, pumunta na tayo sa pagpapatikim natin. Correct. Parang yung Anong papatikim natin? Parang patikim ng pinya. Favorite movie mo yun. Ay, no? hindi. Ay, di ba? Noong 90s. Oo, yes. Pero si ano yun, di ba? Si Rosana Roses. Hindi ba si Avi Biduya yan? Hindi. Si Rosana Roses okay. yun. Oh, Pero iba pa. Bigyan na lang ng overview. Oh, yeah, Baka kung overview saan na na naman tayo mapunta. Magbibigay na lang po kami ng overview tungkol po sa ating topic today on estafa. Correct. Ano nga ba ito? At ano ang legal basis nito? Attorney Al, simulan mo na. Mga kauntahan, ang estafa po or swindling ay pinaparusahan sa ilalim ng Article 315 Penal Code. Actually po, ang Article 315 ang isa sa pinakamahaba, kung hindi man pinakamahabang artikulo sa Revised Penal Code. Yung maiksing salita na estafa ay actually po may napakaraming variations. True. Pero ang general elements po ng estafa ayon sa 2018 case ng Navera and Daganas versus People ay first, that the accused defrauded another by abuse of confidence or by means of deceit. And second, that damage or prejudice capable of pecuniary estimation is caused to the offended party or third person. Invariably, unlawful abuse of confidence or deceit is the essence of estafa. Yan. Samantala, in an earlier 2016 case ng D versus People, the Supreme Court even said that our law abhors the act of defrauding another person by abusing his trust or deceiving him, such that it criminalizes this kind of fraud. Yun. So, base po sa first element ng estafa, makikita po natin na ang estafa or swindling ay ginagawa sa pamamagitan ng tatlong pamamaraan. Ang una po ay sa pamamagitan ng abuse of confidence or pag-abuso sa tiwala or kumpiyansa, which are the kinds of estafa under Article 315. Ang pangalawang pamamaraan naman ay sa pamamagitan ng deceit or panluloko under Article 3151B. Yung kanina, 3151A, 3151B. Ang pangatlong pamamaraan naman po ay through fraudulent means na covered naman po under Article 3151C. Now, Attorney Al, yung estafa through abuse of confidence ay may subtypes, ika nga. Ano-ano yun? Okay. So, Judge, alam mo, kada tinatanong mo ako ng ganyan, parang feeling ko bumabalik ako sa law school. Kinakabahan ako na baka hindi ko masagot ang tanong mo at bigyan mo ako ng failing grade. Ganon. Ganon, grabe ka naman. I'm sure na ang taas ng grade mo sa crim law at hindi lang doon, pati sa ibang subjects. Kasi nga cum laude po itong si Attorney Al sa law school. Ang galing. Kaya carry bells po niya for sure.
yung nasagutin ang tanong na to, proceed. Ayan. O sige na nga, nape-pressure na tuloy ako. Sana hindi na lang ako naging cum laude. Sige, pagkatapos ko, ikaw naman, Judge, ha? Ay, ganon. Ikaw na lang lahat kasi ang sumagot nito. Dahil ako naman ang sumagot ng question ni Ed, supposedly, collab din tayo doon. Ako na sumagot. Pero kasi naman, mas credible pag ikaw ang nagdi-discuss. Judge ka kaya? Naku, ganun ba yun? Binola pa ako nito. Now, come to think of it, Attorney Al, ang graver form of pambobola or yung pambubudol na alam natin ngayon, no? Ika nga, may give rise to the second type of estafa, yung by means of deceit, di ba? Yes. So, let's discuss that later. After mong i-discuss, Attorney Al, yung iba't ibang estafa with abuse of confidence. Okay, sige na nga, Judge. So mga kauntahan, may 30 klaseng estafa through abuse of confidence under Article 3151 ng Revised Penal Code. The first one is through altering o pagbabago sa nilalaman, bilang o kalidad na anumang bagay na may halaga na dineliver na akusado alinsunod sa isang obligasyon, even though such obligation be based on immoral or illegal consideration. Attorney Al, magandang example tungkol sa uri ng estafa na ito na very interesting na kahit nga daw illegal or immoral yung consideration, di ba? Ay yung 1933 case ng People versus Manansala. Na kung mga kahuntahan, dun po sa kasong iyon, no, sabi po ng Supreme Court, pinakita ng ebidensya na yung mga akusado raw doon ay nagsabi sa complainant na may ibinibenta silang 600 tins of opium. So wala pa siya bunon. Oo, wala Opium pa. pa. Kasi 1933. At ipinangako nilang i-deliver nila ito dun sa complainant kapag ka binayaran sila ng halagang 600 pesos. So magkano siya per tin? 600 divided by 600. 1 peso per tin. Yan. Di ba? taray. 1 peso per tin. Ganun kamura nun, Oo, di ba? correct. Nung binayaran na sila, ang binigay nila sa complainant ay isang lata ng gasoline. Sabi nila may lamang 600 tins daw yon ng opium. So parang lumalabas, akala mo totoong Yes. nag-deliver sila. Pero eto na, ang totoo pala, at alam to ng mga akusado, 6 lang pala na tin cans ang laman ng lata ng gasolinang iyon at ang laman na itim na bagay nung tin cans na yon ay hindi naman pala opium. Ay, talaga? So, Kaya, ayun, ay hindi ko na alam. Baka ano lang, uling. Uling yung ganyan, lang, no? di ba? Oo. Kaya nabudol nila yung complainant sa halagang 600 pesos. Kaya magandang example ito dahil kahit na prohibited drug ang opium, sinabi pa rin ng Supreme Court na guilty ng estafa under Article 315A ang mga akusado kahit na nga ba immoral o illegal ang consideration katulad na nga ng opium. Ngayon, napaisip tuloy ako kung sa ngayon kaya, Attorney Al, kung tawas ang binenta instead na shabu, mag-a-apply pa rin kaya etong Article 3151A ng on estafa, di ba? Yun yung Nako, ano mukhang natin. una-una, meron kaya magre-report Yun, na correct. naloko siya kasi bumili siya ng shabu pero ang binigay sa kanya tawas. Tawas, o, di ba? Diba? So baka mamaya hindi lang estafa ang kaso sa kanila, mapapailan pa silang dalawa Correct. ng violation of Republic Act 9165 na Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kaya yari silang dalawa nun. Nako, tama ka. Malamang nga. Kaya baka wala nang sumunod na kaso after the Manansala Correct. case, no? Anyways, to continue po, ano naman ang pangalawang uri ng estafa through abuse of confidence, Attorney Al? Okay. So, Judge, yun naman ang estafa through misappropriation, conversion, or denial of the thing received under Article 3151B of the Revised Penal Code. Now, Judge, ako naman ang magtatanong sa'yo. Ano naman ang elements ng estafang ito under Article 3151B of the Revised Penal Code? Nako, parang first year law school, second sem, is that you? Parang ganun ang peg, di ba? Yes. Anyways, mga kauntahan, bago ko pumunta sa discussion na to, lilinawin ko lang ulit, kasi nga po sa haba ng estafa provision na to, pati po ako medyo naguluhan. No? Yung estafa na binanggit ko kanina na 3 kinds, yung abuse of confidence under Article 3151. A. Hindi, 1 lang. One Kasi ito lang. nga yung tatlo, yung mga ABC, ito is abuse of confidence pa lang. Okay. 3152 yung sa deceit. Oh. 3153
3151, 2 and 3. Two, Yung 3, yung sa through fraudulent machinations. Parang ganon. Parang kailangan natin ngayon na revised penal code. Pero anyway, yun pa rin po ang discussion natin, no? Ngayon, dito na tayo sa second kind, di ba? So ayon pa rin po sa same 2018 case of Navera and Daganas versus People, the elements of estafa through misappropriation under Article 315, paragraph 1B are the following, no? Yung nakatanggap po itong offender ng money or goods or other personal property in trust or on commission or for administration or under any other obligation involving the duty to deliver or to return the same. Pangalawa, meron pong misappropriation or conversion by the offender of the money or property received o kaya naman po ay dininay yung Denial, pagtanggap oo. Correct. nung pera or nung property na yon. Pangatlo po ay yung misappropriation or conversion or denial ay nakapinsala no or naka-prejudice po dun sa isa. At pang-apat po ay may demand yung offended party doon sa offender na isoli itong pera or yung property na to. Now, doon po sa first element, sabi po ng Supreme Court, importanteng maipakita na nakuha ng akusado yung material or physical possession, pero pati na rin yung juridical possession of that thing received. Doon naman sa second element, sabi ng Supreme Court, ito po ay quote-unquote, thus to convert or to misappropriate invariably require the accused used or disposed of property as if it were his own or devoted the same to an entirely different purpose than that agreed upon. Now, dagdag pa ng Supreme Court, nagkakaroon ng legal presumption of misappropriation pag hindi na i-deliver ng akusado ang mga proceeds ng sale or hindi na isoli ang mga bagay na dapat sana ibenta o di kaya hindi na account ang whereabouts nito. Now, mamaya po, hingi po tayo ng concrete example sa ating special guest tungkol dito sa estafang ito para mas maging maliwanag pa sa ating mga kahuntahan. For now, Attorney Al, ano yung third kind of estafa through abuse of confidence na covered naman ng Article 3151C? Kala ko ikaw na talaga tatapos Hindi. nito, discussion na to. Ang haba nitong estafa, diba? kaya nga naguluhan na ako Correct. kanina. Oo. Kaya mga kauntahan, no, dahil obviously naman, napaka-komplikado ng kaso, napakahaba, huwag niyo na pong subukan ng estafa. Correct. Pwede ba? Oo. Okay. So ngayon naman, ipuntahan natin yung klase na estafa na by taking undue advantage of the signature of the offended party in blank and by writing any document above such signature in blank to the prejudice of the offended party or any third person. Kaya mamaya hihingi tayo sa special guest natin ng mga examples din tungkol sa uri ng estafa na ito para mas maliwanagan pa ang ating mga kauntahan para iwas budol din. Ika nga. Right. Naku, Attorney Al, sa haba talaga ng estafa provision under Article 315, no? At sa dami ng uri ng estafa, I hope na matapos at makover natin ang essentials nito. Correct. Now, punta na tayo sa estafa through deceit na covered naman ng Article 315 no? So, kanina nga po, kinorek ko yung sarili ko. 3152 itong deceit, no? Mga kahuntahan, may 5 uri po ng estafa under this paragraph. Isahin po natin ito mamaya. Pero i-discuss na muna natin ang general elements nito, which are, there must be a false pretense or fraudulent representation as to the offender's power, influence, qualifications, property, credit, agency, business, or imaginary transactions. Pangalawa po, that such false pretense or fraudulent representation was made or executed prior to or simultaneously with the commission of the fraud. And yung pangatlo, that the offended party relied on the false pretense or fraudulent act or fraudulent means and was induced dahil dun sa reliance na yun, no? Ano na yun? Oo, to part with his money or property. At yung pang-apat, as a result thereof, nagkaroon po ng damage doon sa offended party. Now, Attorney Al, ano naman ang klase ng estafa through deceit? Okay, Judge. Una ay ang paggamit ng peking pangalan o di kaya ay peking credentials. Kesyo may ganito siyang kapangyarihan, may impluensya, may kakayahan at iba pang paglilinlang. Ang pangalawang uri ng estafa ay deceit
estafa by deceit ay pagbabago ng kalidad at timbang ng mga bagay na may kaugnayan sa sining o negosyo. Meanwhile, yung third naman na pagpapanggap na nasuhulan niya ang isang government employee. This is without prejudice naman doon sa posibleng kaso ng calumny. O, di ba? yan, Calumny. Ano yon? Oo. Paninirang puri na pwedeng isampa ng offended party laban doon sa offender. Yung pang-apat naman ay by post-dating a check or issuing a check in payment of an obligation when the offender had no funds in the bank or his funds were deposited therein were not sufficient to cover the amount of the check. Parang may hawig dun sa isang topic correct. natin dati on BP22, di ba? Ang hindi pagdeposito ng kaukulang pondo sa account sa loob ng 3 araw mula nang makatanggap ng notice o demand letter ay isang prima facie o matibay na ebidensya of deceit constituting false pretense or fraudulent act. And finally, the fifth one is yung nag 1, 2, 3 sa hotel o restaurant. Na, ano yung 1, 2, 3? Ibig sabihin nun, nag-check-in sa hotel, tapos nangyari na yung nangyari, tapos nag-avail ng pagkain. Nangyari. Natulog, nagpahinga, Okay, di ba? ayun. Ayan. Or nag-avail ng pagkain sa restaurant, tapos hindi nagbayad. Kasi nga, di ba, Ayun. 1, 2, 3, 2, 3, takbo! takbo. Ayun. Ayan. Talagang demo pa. Yes, correct. So, with the intent to defraud the proprietor or manager thereof. Ayan. Kaya, yun na, Yan. that will be 1, 2, 3, 1, 2, 3, siguro takbo. nagawa mo na dati yan. Ay, no, hindi, ah. Kahit sa jeep, Hindi. hindi, never talaga. Mabait ako. Mabait Siguro ka ikaw. talaga. Ay, hindi, oh. Ang dami, but wait, there's more. Dahil meron pang Article 3153, which is estafa through other fraudulent means tulad ng pag-induce o encourage sa isang tao para pumirma sa anumang dokumento at pati po yung pag-fix ng isang gambling game at ang panghuli ang pagtanggal, pagtago at pagsira ng court records and other papers. Ayan. At ngayong nakapagbigay na tayo ng overview on the different kinds of estafa or in today's modern language, budol, Ayan. we can now introduce our special guest na mas magpapaliwanag at bigay linaw pa tungkol sa iba't ibang klase ng estafa. That's right, Attorney Al. At mapalad tayo na nabudol. Nakumbinsin natin ang ating special guest na mag-discuss further tungkol sa importanteng topic na ito on estafa in these budol times. Attorney Al, kindly do the honor of introducing our special guest for today. It's my pleasure and honor, Judge. So mga kauntahan, our special guest for today is the Dean of the Polytechnic University of the Philippines College of Law. In addition, he is the incumbent president of the Philippine Association of Law Schools. He is a bar reviewer, an MCLE lecturer, book author, and former president of the Integrated Bar of the Philippines Manila 1 chapter. By the way, he obtained both his Bachelor of Laws and Master of Laws from San Sebastian Recoletos. Mga kauntahan, we welcome to the People's Court stage, Dean Hemilito L. Festin. Ayun, palakpakan po natin. Okay. Hi, Dean. Hi, Dean. Magandang araw, Atty. Ala, Judge Jing. Hello. At sa lahat po ng ating Mga nanonood. Ayan. Thank you very much. Thanks again for accepting our invitation to be our special guest today. Despite your busy schedule, kasi napaka-busy niya talaga. Kaya nga, nung kinukulit ko, kinukulit ko talaga si Dean na, Dean, mag-guest ka naman sa amin. Mabuti na pagbigyan tayo. So, kamusta ka na, Dean? Mabuti naman po. Okay naman. Okay. Ayun. Speaking of yun nga, sobrang hirap, diba nahirapan tayo na i-book, di ba? Book Oo, talaga. i-book talaga. Oo, Si bookable. Dean. Oo. Unbookable siya. Unbookable. Di ba? Pero dito sa sobrang dami ng ganap ninyo, you're very busy with, of course, the PALS, with law school. Tapos may review pa, it's the review season. Ang tanong lang namin, ano pang pastime at saka hobby nyo? Gaya siguro ang ginagawa mo, kumakanta. Ay, ako. talaga ba? Minsan-minsan, no? Kaya Okay. nagpa-play ng musical instrument, katulad ng That's piano. nice. Ganun Oh, lang. Wow. Naku, At Dean. enjoying my time sa aking mga anak. Anak, yes. Nice. Naku, pwede bang magpasample sa'yo ng kanta mamaya? Ayan. Yay! Kaya tayo mag-video kapag ito. Oh, yan. Diba? Naku, ngayon ko lang nalaman lahat yan na talaga. nagpa-piano na kumakanta ka. Kasi hindi ka tayo friends sa Facebook. hindi ba? Hindi pa. Magpa-friend request ako sa'yo. ngayon, after this. After this, Tapos accept Kami mo ni agad. Atty. Oo, praise na kami. Talaga Oo, ba? naman. Medyo iba kasi ang pangalan ko doon. Kaya, Ay, oo. basta pag nakita mo yun, ako na yun. Oo, correct.
Basta pag inad, makikita nyo naman din, no, yung pag clinic mo yung profile niya, cartoon. Ba cartoon yun, di ba? Hindi cartoon yun. Ano ba yun? Character yun sa sa isang PS5 game, yung Valorant. Sabi kasi ng mga anak ko, kamukhang-kamukha ko raw yung akala ng iba avatar ko yun. Oo, yun nga, Pero di ba, hindi. kina-cartoonify tawag doon, di Oo, ba? hindi Hindi yun. ba? Talagang Kamukha mo character. yun. Yun nga raw. Oo, Kaya okay, nga, that's na nice. siya. Oo. Oo. Sige, hanapin ko. Sige, hanapin Oo, natin. mamaya yan. i-add Oo. kita. Sige, Pero- i-announce din natin para i-add ka rin ng Naku, buong wag. madlang people. Ito talaga to, pinahamak pa ako. But anyway, magpapatuloy tayo ng ating discussion about estafa kasi nga din, 'di ba? Sabi ko nga sa iyo, medyo mahirap anuhin tong estafa na to. So we're really looking forward doon sa pag-discuss mo further about estafa. Yun sa ating third segment, which is the Amicus Curiae segment. So, Correct. in the meantime po mga kauntahan, abangan nyo po yan mamaya, no? Yung ating further discussion in estafa with Dean Jim Festin. Yan ay sa pagbabalik ng People's Court. The information provided in this show does not and is not intended to constitute legal advice. Instead, all information and content in the show are for general informational purposes only. No viewer should act or refrain from acting on the basis of information provided in this show without first seeking legal advice from a proper counsel. No attorney-client relationship is created or intended to be created with the audience of the show. Welcome back to People's Court, mga kauntahan. It's still me, Attorney Al Jumrani, with my People's Court partner, Judge J. Oyenko Nolasco. This is the Amicus Curiae segment ng translation ay Friend of the Court. At ang ating Friend of the Court and special guest today ay walang iba kundi si Dean Jim Festin ng PUP College of Law. And since marami tayong tanong kay Dean Jim, simulan na natin ng discussion ng makarami tayo, di ba? Naunahin ko, ako na mauna, yes. ni Al, ha? Judge. Dean, para po sa mas maging simple at mas maintindihan pa ng ating mga kahuntahan, tungkol po sa iba't ibang uri ng estafa, pwede pong pakibigay na lang po ng mga examples for each kind, yung mga nabanggit na po namin kanina. Okay, di ba sinabi natin estafa through abuse of confidence, saka estafa to deceit. Yung unang-una, abuse of confidence ay yung sinasabing altering substance, quality, quantity. Halimbawa, umorder ako sa iyo ng 150 sacks of rice. Okay. Tapos first class ang sinabi ko sa inyo na i-deliver mo sa akin. Nagbayad na ako sa iyo. Ang ibinigay mo sa akin instead of 150, 100. Tapos second class pa. Okay. O altering yung quality at quantity doon. Ayun. So, yun yung first dun sa Yung abuse una, of confidence. oo. Yung pangalawa, marami to, yung misappropriation or conversion. Ano ba ibig sabihin ng misappropriation or conversion? Parang pinakinabangan mo bilang sa'yo yun. Diba? Hindi naman talaga sa'yo yun. Natanggap mo yung goods, no? Ng true trust, commission, or administration. Trust, pagtitiwala. Halimbawa, may farm lot ako, no? Meron akong mga tanim ng mga mangga, 100 trees. Sabi ko sa katiwala ko, pag harvest time, i-harvest mo na, bahala ka na. Pero hati tayo sa dalawa. Sa proceeds, no? Tiga-half tayo. Ang nangyari, kinuha mo yung sa'yo, nung katiwala, kinuha niya rin para sa akin. Okay. So, true trust, pagtiwala, di ba, nagkaroon ng deceit. Okay? Ng abuse of confidence. Pangalawa is through commission. Okay. Jewelry. Alam mo, Yan, ibenta mo yan itong mga tatanong jewelry ko. Yung magaganda na yan. Di ba? Hindi, oo. Sige, benta mo yan, pero tapos bibigyan ka ng komisyon. No? Hindi ko binigay sa iyo yung bill para ibigay sa iyo, no? Ibenta mo lang, no? Tapos pag nabenta mo, may komisyon ka. So your obligation is to sell it. Pag nabenta mo na, mo sa akin, remit mo yung pera, tapos ibibigay ko sa iyo yung komisyon. Eh hindi mo ginawa. Okay. Okay, kung hindi mo nabenta, ibalik mo sa akin. Hindi mo rin binalik. So yun ang example lang through commission. Administration. Halimbawa ay meron akong 10 na apartment, no? May nagpaparenta ako. Ikaw ang katiwala ko. Tapos
kinukuha mo yung renta doon sa 10, no? Pero binigay mo lang sa akin 5. Yung pinakit mo na yung sarili mo rin. So ayun ang classic example ng administration. Okay. Okay. Tapos yung pangatlo, yung taking a due advantage doon sa signature na blanco. Halimbawa, may isang papel, may pirma ako, katiwala kita. Maraming utang sa akin. O, iniwan ko sa yung mga papel na may pirma ko. No? Dapat iniwan ko sa at binigay ko sa iyo yun. Sabi ko, pag nagbayad sa akin, i-acknowledge mo na lang, ilagay mo na lang. Total may pirma ko. Ang ginawa mo, iba yung nilagay mo doon. No? Sinabi mo doon sa hardware, nakakilala ko, kaibigan ko, ako'y umuutang, ganun pala lagay, umuutang ako ng ganitong mga merchandise worth 50,000 pesos. Pagbalik ko, babayaran ko na lang. Yung palang nilagay mo, hindi naman yun ang pilalalagay ko sa'yo. So to my prejudice, di ba? So yun ay Nagkautang example ka lang. bigla. Nagkautang ako, di bigla. ba? Oo. Oo. So isa na namang abuse of confidence yun. So sa abuse of confidence, dapat parati rin may damage, may injury, may Yes. prejudice. Oo. Sa estafa through deceit, ganun din, kailangan may damage, may injury. Okay? Yung una-una doon sa deceit, sinasabi doon through using a fictitious name. O kaya pretending na magkaroon ka ng power, influence, no? Agency, business, or imaginary transaction. Okay. Diba? Katang-isip lang na ganun. Maraming nangyayari ito. Itong nga, number Daniel, one, pamaya Adil. i-explain ko doon sa Sige. loan investment. Ayan. Pero hindi naman. Wala namang ganun. Di ba? Okay. Tapos sunod is pretending to have bribed the government. Oh, okay na yung transaction na yan. Huwag na kayong naayos kayo na yan. Nalagyan ko na si Mayor o si ganyan. Pero hindi naman. Tapos pangalawa, without prejudice na sinasabi niyong calumny, pwede kang pailang pa ng libel, ng defamation sa ginawa mo na yun, paninampuri doon sa government official na Oo, yun. kasi sinabi mo na tumatanggap siya. Yes, Tapos yung pala, oo. binusa mo lang yung Oo, pera. so katakot-takot na kaso Yes. ang abutin niya. Pangatlo, ay marami rin ganito, issuance of a post-dated check. Yan. Mamaya, explain natin in details kung anong ibig sabihin doon. So, iba ang BP22, iba ang issue estafa through issuance of a post-dated check. Ito example, ang estafa through issuance of a post-dated check ay through deceit. Kailangan may elemento ng deceit. Mamaya, explain natin. At yung pangula, yung sinasabi niya nga, obtaining, kumain ka, tapos 1, 2, 3. O kaya nag-staycation ka sa isang hotel, di ba? Nag-enjoy ka, tapos order ka pa ng mga pagkain, tapos unting-unting umaalis ka, ulis na kayo, tapos kinuha yung bagahe, di ba? Without paying. So ano yun? Estafa through rin yun. Yung 1, 2, 3. Yung pangalaw, yun ay fraudulent acts, yung pangatlo na lang. Halimbawa, inundus mo isang tao na pumirma, kasi halimbawa, pirma mo na yun. Akala mo kung anong papel. Yung pala, sale na pala yun. Alam mo, grade 1 lang yung tao. Diba? O kaya ay gumawa ka ng mga kalokohan para manalo ka to ensure success sa pagsusugal, sa gambling. No? At pangatlo, yung kinonceal, dinestroy mo yung mga court files, mga dokumento. So, yun mo ng pangatlo. Yung pangatlo actually din yung sa pagsisira nga ng court records, mga files na yan. Ang biglang pumasok sa isip ko, yung lawyer dati na napabalita na kinakain yung ebidensya. Hello. Kinakain? Bakit? Alam niyo yung judge kayo. Oo, parang pumalat. Hindi ko na sabihin kung sino siya. Talaga? Pero na-admin case yun eh. Kasi Kinakain niya talaga mga papel, gano'n? Oo, kaya kailangan bantayan. Kaya tinatahiyan eh. Kasi nga dahil meron na gano'n, kinain niya yung ebidensya. Para wala nang Para wala ebidensya. nang ebidensya. Yun ba, Papa? Bukod dun sa admin case Siguro niya, kung gutom obviously. ka naman, di mo kakainin yun. Correct. Yun ba ay ano? Siyempre, with intention yan, Yes. to defraud. To defraud, Diba? cause prejudice. Tinatanggal mo Oo. yung Yes. yung ebidensya, yung court record. Pababayayari talaga yung lawyer. Back Yeah, to zero kasi which yun. brings us din to the next question. Anong penalty ng estafa? Iba't ibang klase siya estafa, the prejudice or damage Wala, may pinamemorize also be nyo. different. Depende kasi, ang penalty depende sa amount. Yun. sa amount, okay. Lalo na nga with the new law that we have. Yes, diba? oo. Pagka daw hindi hihigit sa 40,000 pesos, 40 mil, ang penalty is aresto mayor.
medium maximum. Ano yun? Doon po kasi sa revised Crucial penal code, merong nomenclature of penalties. Ang una-una, arresto menor, 1 day to 30 days, arresto mayor, 1 month, 1 day to 6 months. Okay. Oo. Hatiin mo ng tatlo yun, meron kang minimum, medium, maximum. Kaya sa that exceeding 40,000, arresto mayor, medium, minimum. Okay. Ang susunod naman ay above 40,000 but not exceeding 1.2 million. Depende. Oo, meron siyang range Talon talaga. talaga. So Pero- arresto mayor naman yon hanggang presyon correctional. Ay susunod sa arresto mayor ay presyon correctional. Up to 6 6 months, years. 1 day up to 6 6 years. Oo. So diretso yun hanggang Mataas. 1.2, 2.4. Tapos may ganun. threshold yun, di ba, Dean? May Na threshold pagka, yun. pagka na-reach mo na to, may dagdag ka. 4.4, pag exceeding na yon, 1 year For for every every- 2 million. Up to a maximum Pero of... presyon mayor na yon. Hindi na yung probationable. Correct. Pag Correct. presyon Na 6 years. mayor, 6 months, 1 day to 12 years. Yes. Pag sabing probationable, okay ka pa eh, di ba? Dapat hindi lang mag-exceed na 6 6 years. years. Pwede kang makonvict, pero pwede kang hindi makulong. Magre-report ka lang sa probation officer, tapos meet the conditions ng iyong probation. Eh, Dean, di ba, pagka, yun nga, nagpapatong kasi may additional ka na 1 year for every 2 million eh. Baka sobrang laki. Meron bang cap? Not to exceed 20 years. Yun, yun yung okay. ano daw importante. Not to exceed 20 years. Pero pag sa issuance ng post-dated check, ibang penalty. Oh, Yung not yes. exceeding 40 years, presyon mayor ka agad yun. Hindi na probationable. Doon nagsisimula yun. Pataas. At ang pinakahuli nun ay reclusion perpetua. Correct. So indivisible penalty, wala nang minimum, medium, maximum. True. Now, kanina din kasi nabanggit mo, yung tungkol dun sa investment, yung mga investment scams. Yun nga yung tatanong ko, talagang curious ako dito. Yun ba din, based on your experience, yun ba yung pinaka-common na klase ng estafa or meron pang iba? Kasi sa dami ng estafa, I'm sure hindi naman lahat yan. Sa akin, yun na-experience. ang number one, loan investment. Okay. May kaso dyan eh. Hanggang Okay. ngayon, meron nagkonsulta sa akin, ito lang last week. Ang halimbawa, doon sa kaso, nakalagay doon ay nilure siya para sa loan investment. Stock market daw. Okay, yan. Oo. So sabi niya, bibigyan kita ng 6 to 7% monthly. Oh, wow. At magmamature yan ng 3 months. After 3 months, yun na, every month kikita mo na yun. Pagkatapos to, paglipas to, walang interest. Walang siya maibigay. So sabi ng ng offended party, balik mo na lang yung principal, hindi na balik. So 600,000 lahat ng yan, 20 years ago pa yun na kaso. 600 ang naibigay niya. Tapos ang nabalik niya lang mga 79,000. Ganun. Tapos napatunayan doon na hindi naman siya ininvest sa stock market. So, ang sabi ng Supreme Court ganito, pag nangako ko ng na alam mo naman na hindi mangyayari yun, na definite na ganitong kita, alam mo na hindi mangyayari, o substantially lower yan, may elemento ng defrauding yan. Oo, So yun. yung mga Ponzi schemes, yun Mga ba ganon, yan? oo, Papasok oo. yan dyan Oo, din, ano? oo, Oo. Naalala ko dati nung nasa Metropolitan Trial Court ako sa Las Piñas, bigla kasing pumutok yan noong mga 2006 or even before, early 2000s, yung dami ng investment scams na tinatawag, di ba, na papangakuan ka ng malaking halaga, tapos ito, ang balik sa'yo, ganito. Tapos Pero kasi yung wala. kasi dyan ang catch dyan, kailangan ka rin kumuha kasi ng pera. Yung mga din. downline. O para nga supposedly, yun ang pambayad sa'yo. Oo. Doon sa mga nauna. Yeah. Sa mga nauna, Na pinangakuan na. Yes. Tapos nag-issue ng cheque. Oo. So which brings me to our next question naman kay Dean. Kasi doon, like itong mga investment scams na yan, or kahit hindi actually doon, basta nag-issue ng cheque, tapos tumalbog, kailan yun po pwede? Kasi ang akala ng iba, basta tumalbog, bouncing checks lang yan. Hindi nila, BP22 lang, which we discussed previously. Pero po pwede rin siya maging estafa, di ba, Dean? Kailan po yun po pwede na parehong yung isang dishonored check can give rise to both BP22 and estafa para sa kalinawan na ating mga kahuntahan? Oo. Judge, ganito yun. Ang isang tao, pwede maging liable
both sa BP22, special law yan, at sa estafa through issuance of a post-dated check. So magkaiba yung dalawa. Ano pa ba pagkakaiba ng dalawa ng estafa through issuance of a post-dated check sa BP22? Yung general muna. Isa ay punished ng special law, isa is RPC. So pag SPL yan, tinatawag ng mala prohibita yan. Ito ay labag sa batas, pero ginawa mo pa rin. So pagka mala in se, inherently immoral. Merong bad faith, malice, katulad ng estafa. Sa BP22, parang illegal possession of firearm, hindi naman masama mag-possess ng gun to protect yourself. Pero kung di lisensyado, alam mo naman kailangan pa lisensya. That's why you voluntarily violated yung batas. No? Tapos yung principals, accomplices, accessories, hindi applicable sa BP22. So, kasi ito ay pang RPC. Yung stages of execution, consummated, frustrated, attempted, hindi applicable yan kasi it's always deemed as consummated. It's always deemed committed by a principal sa BP22. Yung nomenclature of penalties, yung mga reclusion na yung pang RPC lang yan, hindi yung sa special penal laws. Let's go to specific. Ano mga specific? Okay. Sa BP22, ang pinapunish yan, issuance ng worthless check. No? Sa estafa, kailangan i-prove mo yung deceit, panloloko, at damage or injury. Okay? So kasi, di ba, issue ka ng cheque, may bangko ka, ang laman ng bangko mo 50,000, nag-issue ka ng cheque, is worth 80,000, kulang yun sa bangko mo, kaya madadaif yan. Drawn against insufficient funds. Okay? Now, bibigyan ka ng 5 banking days sa BP22 within which to pay. Reckon from demand or notice of dishonor. No? Pag nagbayad ka, walang BP22. No? Pagka naman lumagpas siya, magbibigay ng presumption of insufficiency of funds. Kailangan i-rebut ng akusado yun. Pagka naman sa estafa, 3 days lang ang binibigay reckon from notice of dishonor. Pag hindi ka nagbayad, ay magbibigay ng presumption of may deceit. Deceit naman. Yun, presumption of deceit. Tapos, merong pagkakaiba ring simultaneous obligation sa estafa, pre-existing obligation naman sa BP22. Halimbawa, Ano yung magandang example doon din? Sige. Example, halimbawa, kami ni Attorney Alam, matagal na kami nagtatransact. Alam, sa hardware daw, order ako sa kanya, order ako sa iyo, bayaran kita ng cheque. Always yan. Nagkataon isang beses, biglang na tumalbog. Okay? Yun ay classic example ng BP22. Correct. Pero pagka sa First time. sa estafa, through issue of a post-dated check, kailangan patunayan mo yung panloloko, deceit. So ito, Attorney Alan, eto may cheque ako, funded ito. Bigyan mo na sa akin yan. Because of my assurance sa kanya, na funded ito, naniwala siya sa akin, ibinigay yung yung mga goods niya. Pero I know, insufficient of funds ko. O kaya, di ba, or ang is account close. Sa both sa BP22 saka sa estafa. So yung mga issuance ng post-dated checks, Dean, pwede siya mag-give rise to both BP22 and estafa, di Both, ba? oo. Like yung sa investment scams na yun, di ba yung mga nagpa-promise dun sa mga downline nila, nag-i-issue pa ng cheque-cheque na ganyan. Pwede rin siya. Pwede rin siya, applicable din siya doon. Yung ba, paminsan na nakalagay na ng pangalan at saka yung amount, no? Basta, tapos ipo-post date nila, Yes, like oo. after Sabihin, 1 yan month. yung kita mo. yun. Assured na yan, Oo. ganyan. Okay, so sa pag-file ng complaint sa Office of the City Prosecutor or Provincial Prosecutor, pwedeng yung dalawa i-charge na agad? Pwede, oo. Okay. Depende Pero, na lang sa okay, appreciation ebidensya, ng okay. Office of the City Prosecutor kung may probable cause doon sa dalawa na yun. Correct. Pero ang filing ng cases no, magkahiwalay. No? Magkahiwalay. Kasi is, ang BP22 talagang first MTC level. yan. MTC oo. talaga, Doon sa okay. depende nga doon sa amount din. sa no? amount, Okay. kung ERTC yan. Pwede rin si MTC. Ayun. Okay. Meron pa akong isa. Kasi nalinaw, ang ganda ng explanation ni Dean tungkol dun sa difference ng BP22 at estafa. Correct. Ang isa pang nako-confuse is about theft naman. Ayan. Lalo na nga pag dumating yung usapin ng juridical Possession. possession na tinatawag. Kasi correct. nga katulad nung sinabi mo,
din yung sa Alahas. for Ayan, example, oo. o kaya sa mangga, yung mga ayun, ganyan. oo. Kailan yun theft at kailan estafa? Okay, ang ano muna natin, ano ba yung theft? Okay. Sabi doon, a lawful taking of personal property belonging to another without violence or intimidation and without the consent. No? Usually, yun ang ano ng theft. No? Pagdating sa estafa, meron nga, yung kaninang pinag-usapan na natin, abuse of confidence, saka deceit. Ngayon, yung sa juridical possession, estafa yan. No? Ano yung juridical Kasi possession? pag estafa, natanggap mo yung property. No? May consent. Sa theft, usually without the consent of yung owner. Except kung merong tinatawag na ibinigay, pero merong physical possession. Ang juridical possession, I can set this up even against the owner. May right ako doon. Halimbawa, nag-renta ako kay Judge. May negosyo si Judge na rent a van kasi mag-staycation kami somewhere. Nagbayad ako sa iyo ng 10,000 pesos. Overnight gagamitin ko. Within that period, hindi mo pwedeng kunin sa akin yan. I can set that up even against the owner. O kaya meron akong sasakyan, no, pina-repair ko sa repair shop. Usapan is 5 days mong i-repair. Hindi ko pa doon basta-basta kukunin yun. Yun ang juridical possession, estafa yan. Kapag hindi nasoli. Okay. Pag di nasole. Pagka naman ang physical or material possession, theft yan. Pag deliver ka agad, ine-expect na immediately i-return. Halimbawa, nagbayad ako sa iyo ng sobra. Tapos sabi mo, ibabalik ko kaagad yung sukli. Hindi mo naman binakalik. Ayun. O kaya, halimbawa, yung nangongolekta din. Halimbawa, empleyado mo, pinakolekta mo dun sa mga may utang sa'yo. Kasi kung minsan parang doon nagkakaroon yung qualified theft at saka estafa. O yung magbabayad ng bills. Halimbawa, bayaran mo yung Meralco natin. Halimbawa, 5,640. Tapos binigyan mo 6,000. Hindi na sinoli yung sukli. Oh, yun. o kaya may dolyaris ako. Binigay ko sa iyo. Papalit mo sa ng peso. Yan. Ano Tapos yun? hindi na. Juridical possession ba yun? Physical possession Physical lang. possession Yun. Physical Kaya lang. theft lang. Kaya yun. theft lang. Okay. Ayun. Ang galing, no? Nakakatuwa yung mga ganyang distinctions eh. Pero paano yun? Siyempre, di Kaya ba? lang difference, Kasi question of law naman yun. Pwede bang yung complainant, hindi naman nila alam yung distinction, i-charge nila sa complaint both estafa and theft or qualified theft? Tapos bahala na lang si fiscal ang pumili. Bahala ang fiscal fiscal doon. ng appreciation na yun. Pwede naman. O ngayon, eto na. Kasi ang title nga na natin ngayon, budol. Kanina pa namin ginagamit yung word na budol din eh. So, nauso kasi ang budol. Iba yung pinagmula ng budol. Pero ngayon, sa modern language nga, pag sabi na budol, yung sabihin may binili ka online. Yes. Na nabudol ka, na-convince ka ng iba, na-influensya ka, bumili ka. So, lokohan. Kumbaga, fun way lang yung pagsasabi ng budol. Now, kailan nagkakaroon talaga ng estafa dun sa online selling? Online like, for selling. example, yun nga, na talagang genuine budol na ito. Hindi lang ito yung budol na Kaya laro-laro. iba-iba yung konsepto ng budol. Nagsimula lang na budol, tapos para makapasok sa isang bahay, Yes. para magnakaw. Yun. Hindi yun. Oo, hindi yun yun. Hindi yun. Iba naman, budol, yung modern concept din, ay impulsive buying. Yes, Hindi yun na din. ngayon. Oo. Oo. Ay, nabudol na naman ako. Hindi ko nabudol. deserve to pero i-advance ko na. Oo, Mga TikTok ganon. budol, mga ganyan. Ganon din yun. Dapat yung budol na yun, may konsepto ng panliling lang, pagsisinungaling, kaya ka na-lure na bumili. Ayun. I see. Okay. Oo, halimbawa, sabi nila, bilhin mo to, pero wala naman pala siyang ganung negosyo. Di ba? Pagpunta mo doon sa lugar niya, sinasabi niya, opisina, wala pala talagang ganun. Imaginary transaction. Ayun. So, pero ano naman, estafa Kunyari, pa rin. pretending na magkaroon, business. Estafa yun. Estafa. Wala naman, Estafa. wala bang cyber estafa? Kasi Wala pa done naman. online, no? Oo, kasi done online. Estafa pa Pwede, rin yan. oo. ano? Kapag cyber yun, di ba? 1 degree higher. Yes, correct. Nagkaano siya, yun kina-qualify yan. Kasi ang dami ngayon nakikita ko sa Facebook, parang ginagamit pa yung logo ng IKEA, tapos order ka, tapos wala naman pala. Ayun, yung mga pretending. Yung pretending. O yung yung parang altering the substance. Like, halimbawa, yung mga nare-report, bumili ng cellphone, ang dumating box na bato ang laman. Oo, yan. Ano ba yun? Pero ingat din
tayo kasi meron naman di talaga intention na manloko kasi 'di ba? Kasi talagang online yun ang transaction, modern transaction. Amazon, eBay, tayo meron din tayo Shopee, dito. Lazada. Shopee, Lazada. Meron naman silang provision na i-return mo pag na-damage. So, hindi yung mga ganun. Pag inaano naman. So, Yung mga elemento yan. talaga ng panloloko. So, Dean, bawa, may damage, natanggap mo may damage. Kinontak mo si seller na sabi naman niya, o sige, papalitan, pero hindi pinalitan. Yun ba po pwede nang mag-give rise ng possible ng case ng estafa? Kasi Lalo na pag napunanayan ng maraming beses, hindi lang siya, maraming beses. Pero pwede mag-give rise sa ganun yun. Ayun, ayan, So para hindi lang malinaw. siya parang civil obligation na violation of warranty, no? Oo. O kapag ka merong criminal intent talaga, una-una nilure mo, Na bumili, na bumili, na maayos to. maayos naman. Tapos, Kaya nga, it's a hairline difference between Exactly. civil saka criminal. criminal. Correct. oo. Depende na sa tinatawag na ebidensya o pieces of evidence na ma-presenta mo. Yun. Nako. Nako naman. Unfortunately, ayan, time is up na naman mga kauntahan and din Jim. Pero ngayon pa lang tayo nagiinit, no? Despite na nagiinit pa lang ang ating discussion about estafa. Oo nga, kasi lalo na nga, gaya na sinabi natin kanina, ito pong estafa, medyo complicated ang haba ng Article 315. Mabuti na lang at napakaganda ng explanation ni Dean Jim, tsaka yung sa example sa Yes. binigay niya, na tungkol dun sa different kinds of estafa, na cover ng mabuti ni Dean ang essentials ng estafa. So maraming salamat for that, Dean. Now, before we end, may parting words po ba kayo for our kahuntahans tungkol sa topic natin for today on estafa? Ayo po. Alalahan lang natin yung talagang kasabihan nung araw pa. Walang manloloko kung walang paloloko. Oo. Huwag kayong paloko. Kung it's too good to be true, talagang posible. Tapos ganun, bibigay kang pera, tapos ganun kang, langit ang papangako sa'yo. Dapat maging tayo, careful tayo. Correct. Doon naman sa mga manloloko, may araw kayo. Di ba? Yes. Gusto mo ba bang umabot na mapahiya ka sa publiko, mga anak mo, pamilya mo, at makulong ka? Di ba? Huwag magmadali magpayaman. Di ba? Ayun, tama. Ito lang masasabi ko, stay close to God, you stay closer to your dreams. Ayun. Lumapit ka sa Diyos, kumapit sa Kanya, lalapit ka rin sa pangarap mo. Bakit? Siya nagbigay ng pangarap sa puso mo eh. Yes. But be patient and just work hard, ibibigay niya rin sa iyo. Ayun. That will be my parting words. Nice, Wow. napakaganda. Napakaganda, napaka-inspiring. Thank you so much, Dean. No? At sana po ay magpabudol. Pumayag po ulit kayo na maging special guest namin ulit sa isang future episode on another topic. At dyan po nagtatapos sa ating episode on estafa, mga kauntahan. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin today. Kita-kits ulit tayo next week. Ako po ulit si Atty. Al Jumrani. Thank you ulit, Dean, for this. At ako naman po, mga kahuntahan, si former Judge Jing Uyenko Nolasco. Super na-inspire ako doon sa sinabi mo kanina, Dean. Kaya, gaya na sinabi na ni Al, sana mabudol ka namin ulit. Na ma-invite ka namin ulit. Salamat sa iyo. Anytime. Oh, yan. Yes. Salamat sa iyo at salamat po sa inyong mga kahuntahan sa walang sawang pagsuporta niyo po sa ating programa. Mag-ingat po kayo lagi nang hindi kayo ma-scam, swindle, budol, or estafa. At syempre po, samahan niyo po kami uli sa next episode natin dito sa show natin na For the People, By the People, Of the People. This is the People's Court.